tayo po ay magpupuri, tayo po ay sasamba sa Panginoon. Ang sabi po ng awit 16, 11, sabi po, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sapagkat sa piling mo ay may nadaramang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Salamat sa Panginoon na sa piling ng Panginoon ay meron pong kagalakan na tunay, isa pong lubos na kagalakan at tuligayang walang hanggan. Purihin po natin ang Panginoon ngayong umaga, ating pong pasalamatan siya, and let's enjoy God's presence today. Langit sa piling mo, Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Langit mo ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo, kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y hahambing. Awit ko'y iyong tingin. Langit! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Tunay po, Panginoon, may kagalakan sa presensya mo. Hallelujah! Thank you, Lord. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Amen! Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y amen. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit sa piling mo, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking salamat po, Panginoon. Tunay po. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Magdiriwang kami sa iyong presensya, Panginoon, ngayong araw na to. Lord, we bless your name. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Sa kagalakan, Lord. Ikaw lamang ang ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Awitin natin, langit! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Panginoon, salamat po. Iniibig kita, o aking Diyos at pupuri. Sa'yo naghahandog ng pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Ipadama ang ating pagmamahal, ang ating papuri, pasasalamat, ang marapat lang sa kanyang pangalan. Ang lahat, iniibig. Iniibig kita, o aking Diyos at pupuri. Sa'yo naghahandog ng pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos.
Panginoon, we worship you, Lord God. Salamat po sa iyong kabutihan. Tunay po, Panginoon, na sa presensya mo ay may tunay na kagalakan at tunay, Panginoon, na kasiyahan. Sambahin po kayo. Sambahin po kayo. Yes, Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat sa buhay namin, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga nararanasan, alam namin, Panginoon, na meron kaming Diyos. Patuloy kami nagtitiwala, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, at alam namin, Lord, na sa lahat, Panginoon, ay na aming pinagdadaanan, Lord, ay may confidence kami. At binigyan mo kami ng karapatan, Panginoon, na tawagin ang iyong pangalan. Ano man yan, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa aming buhay. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Saan manggagaling ang tulong mo, Panginoong Jesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa'yo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lang iyang sandigan ko. Saan manggagaling ang tulong mo, Panginoong Jesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa'yo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lang iyang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko.
Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming tulong sa anumang pagkakataon at anumang oras, Lord. Di ka kailanman nagkulang. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawa. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Oh, aming tagapagligtas, aming manggagamot, aming pag-asa at kaaliwan. Tanging ikaw, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tanging sa'yo ang aming papuri, ang aming pagsamba, Panginoon, ngayong umaga. Tanggapin mo. Ay sa'yo, sa'yo ang aming papuri, ang aming pagsamba. Hallelujah! 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 Sa'yo magpupuri, sa'yo ay sasamba. O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay aawi, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Kawitin po natin, hallelujah. 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 Purihin ka. Sa'yo magpupuri, sa'yo magpupuri, sa'yo ay sasamba. O Diyos, dakila ka. Tunay po, Panginoon. Sa'yo ay aawi, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah, gamitin mo.
Aking Diyos sa'yo, tanging sa'yo, aming Diyos. Hallelujah. Oh, we bless your holy name. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord God. Oh, katapatan mo. Oh, Panginoon, sa iyo po ang aming papuri. Sa iyo ang aming mga pasasalamat at pagsamba ngayong umaga. Luwalhatiin po kayo, dakilain po kayo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat may magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Woo! Bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Anumang paraan like pagpapahayag, pag-awit, sisigaw, or in a loud manner, or silently in a prayer, anumang expression, yung pagpupuri, yung pasasalamat sa Diyos, sa ating Panginoon, yan ang isang bagay na hindi kayang pigilan, hindi kayang hadlangan ng anumang sitwasyon, anumang pagsubok, kahit pinakamabigat, and even in the most and hardest, difficult time and situation. Kahit itong COVID na ito, itong pandemic na ito, worshiping God, praising God, giving praise and worship to the Lord, yan ang talagang lalabas at nagagawa ng sino mang taong may pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala in a manner na personal, karanasan ng taong yon, ang Diyos na yan, na kanyang Panginoon at tagapagligtas. So, kaya palagi na umaawit at nagpupuri sa Panginoon. Walang katapusan na pangungumusta sa lahat sa inyo, sa mga taga-DCCI, lalong-lalo na nung mga ilang buwan nang hindi ko nakikita, hindi tayo nagkikita, except to some others na panakanaka ay nagkikita at may mga narito sa ating production team ay madalas nagkikita. Okay, kumusta kayo? And good morning. Happy Sunday. Blessed Sunday. Magpatuloy po tayo sa panunood sa ating live stream na ito. Tayo po ay manalangin muna. Aming Diyos, kami ay nagpapahayag, naglalahad ng walang hanggan na papuri, pasasalamat dahil sa ito yung karanasan ng bawat isa. Ito yung alam namin na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya salamat dahil sa lahat-lahat ng bagay at mga sitwasyon sa aming buhay, ikaw ang pinaka na aming naranasan at nakilala. Thank you sa iyong kapahayagan, ng iyong biyaya, ng iyong dakilang kabutihan. At patuloy kami na nagpapasakop sa iyo. Patuloy kami, Panginoon, na kumikilala sa iyo sapagkat walang ibang kaming pwedeng gawin kundi ikaw ang aming makilala sa aming buhay. At patuloy na kikilalanin pa. Ito po ang aming dalangin, pagpalain mo ang live stream na ito at lahat ng naabot
at lahat ng nanonood sa linggong ito, itong live stream. Thank you. Bless mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo at ng iyong salita na aming tutunghayan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Mga kwentong patotoo na gawa ng Diyos. Okay? Mga kwentong patotoo na gawa ng Diyos ang atin pong pag-uusapan at tatalakayin, or testimonies, stories of testimonies ng ating karanasan sa Diyos. Nung anniversary Sunday natin, ilan sa ating mga pastor ay nagpahayag ng aming profile testimony. Tinawag ko yon na profile testimony. Ibig sabihin, ay yun na yung tatak, yun na yung pagkakilanlan. Yun na yung pagka nakita nyo, halimbawa, kilala nyo si Pastor James, kilala nyo ako, nakita nyo ako, at sino man ay maalala nyo. Kaya nasa paglilingkod sila dahil sa pangyayaring yon. Dahil sa naganap sa buhay nilang yon. So yun na yung tatak namin, profile testimony. So, ngayon ay tutungo tayo sa mga kwentong patotoo. Alam ko na ang bawat isa, alam ko na lahat ng may kaugnayan sa Diyos, sa Panginoon, ay merong kwento at iba't ibang kwento at patuloy na kwento na nagpapatotoo na ang Diyos na ating kinilala ay buhay sa atin. Totoo at tunay sa atin. Mismo ang Biblia ay nag-i-encourage nito. Ilan sa ating titingnan, halimbawa, ay itong Psalm 22:22, no? Mga awit 22, talatang 22. Ito ang sinasabi, ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat, sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Actually, ito ay ginawa ng awit ng papuri. Okay, yung papuri ng DJS. At ito ay kabisado ng ating mga OPM. Palagay ko, lahat ng ating mga OPM ay galak na galak, nakarelate, at kumakanta na kayo sa inyong bahay na ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat, sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Ituloy nyo na yan. Kantahin nyo sa inyong mga bahay. So, ayun. Ang Diyos mismo ay nag-i-encourage na ipahayag natin, isigaw natin, i-declare natin ang mga ginagawa niya sa ating buhay. Another one, sa sa Bagong Tipan, Marcos 5:18-20. Ito yung pangyayari na merong pinagaling ang ating Panginoong Jesus. So, ang sabi niya ngayon sa Mark chapter 5, 18 hanggang 20. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. So, merong isang devil o demon-possessed na siyempre pinagaling, pinalaya ng Panginoon. Nagkaroon ng deliverance. So, ito yan. Ngunit, hindi pumayag si Jesus. Excuse me. Sa halip, ay sinabi niya, umuwi ka
at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong yon at ipinamalita sa Decapolis, yon yung kanyang bayan, ang ginawa ni Jesus sa kanya at nanggilalas ang lahat ng nakarinig na yon. So, inutusan ni Jesus, huwag ka nang sumama. Sa amin, may pupuntahan kami. Uwi ka sa inyong bahay. Ipagsabi mo kung paano ka nakalaya sa pagkaalipin ng dyablo. So, testimony, kwentong patotoo. Siyempre, kapag kwentong patotoo or testimony ay pinaalalahanan tayo sa Galatia 6:14. Ano yon? Kung tayo ay magmapuri, kung meron tayong itataas, kung meron tayong ikukwento at ipapahayag na nangyari sa ating buhay, nire-remind tayo ng Galatians 6:14. Walang iba na ating itataas kundi si Jesucristo. Si Jesus ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya lang naman, may nangyayari sa atin dahil sa Kanya. So siya yung pupurihin. Siya yung maluluwalhati. Siya yung matataas. Dapat tayo ay palaging naibababa sapagkat tayo ay mga subject na ginawa ng Panginoon ng kwento. Pero siya yung pinupuri. Okay, ang ating text ngayon ay makita sa 1 Thessalonians chapter 2, 17, chapter 3, hanggang 13. Medyo mahaba, pero gagawin natin ay summarized form. 1 Thessalonians, unang Thessalonica, chapter 2, simula 17, chapter 3, hanggang 13. Inom lang po ako ng konti ng tubig. Wala po akong COVID. Alright. So, ganito po ang sinasaad ng ating teksto. 1 Thessalonians 2:17. At ngayon, mga kapatid, sulat ni Apostol Pablo, nang kami sandaling mawalay sa inyo, hindi sa alaala, kundi sa paningin. Labis kaming nangulila at sabik na makita kayong muli. Makailang beses kong tinangkang dumalaw sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. So malinaw, alam na Apostol Pablo, ang dahilan ay talagang intervention ng kaaway ni Satanas. Wala kaming ibang pag-asa, kundi kayo. Kayo lamang ang aming kaligayahan. Kayo lamang ang putong ng tagumpay na ipagmamalaki namin sa harapan ng Panginoon Jesus pagparito niyang muli. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Chapter 3. Nang hindi na kami makatiis, minabuti naming maiwan na sa Atenas. At suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at lingkod ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patibayin ang inyong pananalig sa Panginoon at palakasin ang inyong loob para hindi man lupaypay
ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam naman ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi na ng kalooban ng Diyos. Malinaw yon, no? Kinilala. Persecution, pag-uusig, trials, pagsubok, etc. It's part of God's will. May purpose ang Diyos doon. Verse 4, sapagkat ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo'y uusigin at siyangang nangyayari. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpasugo ako upang makabalita tungkol sa kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nag-aalala ako, baka nalinlang na kayo ng dyablo. Pag nagkagayoy, mawawalan ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Ngayon, nakabalik na rito si Timoteo, may dala siyang magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami, tulad ng pananabik naming makita kayo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Verse 8, ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muling makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. 11. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito'y mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Okay. So, verses 17 hanggang chapter 3 to 5, nandoon yung pagpapahayag ni Apostol Pablo ng kanyang damdamin. Yung pananabik. Pananabik na makitang muli ang mga taga-Tesalonica. Sapagkat, si Apostol Pablo nga, sa kanyang second missionary journey, ay nagpunta ng Thessalonica, nagpahayag ng Ebanghelyo, pinahayag si Jesus, at may mga nakinig at may mga naligtas. So nagkaroon na ng grupo doon at nagkaroon ng pagtuturo, nagkaroon ng fellowship, pero dahil sa itong mga Hudyo na talaga namang ginagamit ng kaaway dahil hindi sila naniniwala kay Jesus, kaya si Apostol Pablo ay kanilang puwersahan na ginigipit. Napilitan si Apostol Pablo na tumakas ng Thessalonica at pumunta ng ibang lugar at hanggang sa nakarating ng Atenas. So, yun yung nangyari. Kaya, nagkaroon ng pisikal na paghihiwalay. Si Apostol Pablo kasama ng iglesia at mananampalataya ng Thessalonica. So, andun yung kanyang kalungkutan o andun yung kanyang pananabik na makita silang muli. So, nagkaroon ng pisikal na paghihiwalay. Gusto ko yung nahiwalay man, pero hindi sa alaala, sabi ni Apostol Pablo. Not in mind, not in remembrance,
but only physically. So, wow, ganon yung relationship. Ganon yung kanyang talagang pagmamahal sa mga mananampalataya kay Jesus. Okay, verses 19 to 20 ay nabasa natin kanina. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako makatiis. Talagang miss na miss ko na kayo. Kaya, para magkaroon ako ng balita, malaman ko kung ano nangyayari sa inyo, pinasugo niya si Timoteo para patibayin ang kanilang mga pananampalataya. So one good thing ay Apostol Pablo, meron siyang kabalikat. Hindi naman kaya ni Apostol Pablo mag-isa. Tandaan natin, walang sino mang lingkod ng Diyos, kanya lahat. Walang sino mang lingkod ng Diyos na aasahan natin, kanya lahat. Hindi na walang taong Superman. Kundi sa gawain ng Panginoon ay merong mga manggagawa at magkakamanggagawa. So yun setup. Yun ang setup. So si Apostol Pablo ay meron siyang kamanggagawa at yun ay si Timoteo. So inutusan, punta ka doon at alamin mo na at palakasin mo ang kanilang pananampalataya. And then, sa chapter 3, 6 to 10, nung bumalik na si Timoteo kay Pablo, nagkaroon ng ulat, nagkaroon ng reporting. At iniulat ni Timoteo kay Apostol Pablo kung ano ang nangyari. Very positive. Hindi positive sa COVID. Parang napabalita ngayon sa news, yung president ng US at saka yung kanyang may bahay ay nag-positive at nag-quarantine yata sa White House. So, pero ito, ang positive sa ulat ay hindi COVID, kundi sila ay lumakas, sila ay nagpatuloy, sila ay tumatag sa kanilang pananampalataya. So yun yung general na ulat. Ibig sabihin, ang iglesia sa Thessalonica ay nagpatuloy na maalab at malakas at matibay at matatag sa pananampalataya kay Jesus. Pero siyempre, kung ating isa-isahin at titingnan individually, may kanya-kanyang kwento yon. May kanya-kanyang pangyayari yon. Na? Hindi halos pare-pareho. Lahat sila nanatili, nagpatuloy, pero bawat isa ay merong kwentong patotoo. Parang dito sa atin ngayon, si Jansel, paano sila nag-survive nitong pandemic, meron silang kanilang personal na kwento. Pastor James, Irene, meron din silang karanasan. Iba yung sitwasyon kay Jansel. Ganon din naman si Jack, ganon din naman si Kat. Ganon, bawat isa. Though in general, nagpatuloy, pero individually ay iba-iba yung pinagdaanan. Yun ang magandang marinig. Siguro, magandang marinig na, Jansel, paano ba? Alright. Or, Jack, paano ba? Jam, paano ba? Ayan. So, iba-iba. Very interesting to hear. Na, ang Panginoon ay sinamahan ng bawat isa andoon sa time na yon para sila ay naging matagumpay, naging victorious sa karanasang iyon. And then, summary lang, yung ginagawa natin sa ating teksto. Yung
verses 11 to 13. Verses 11 to 13 ng chapter 3 ay ipinahayag ni Apostol Pablo yung kanyang panalangin para sa Thessalonica. Ano ba yung kanyang panalangin? Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Jesus na makapunta kami riyan. So, isa yon. And then, ano pa? Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. So, yun yung prayer niya. Go strong, go deeper, and continue. Pursue in love, in unity, love to God, love for God, and love for others. Kasama na yung generosity, helping one another, sharing. Kasi love yun eh. So yun yung prayer, yun yung dapat na nangyayari sa atin, sa katawan ni Kristo. Alright. Ngayon, meron akong isi-share. Nabasa ko ito tungkol sa kwentong patutuo. About testimony. Pero bago ko i-share ito, itong ilan, I have 6, ay kwento ko rin ang kwentong patutuo na sa personal kong buhay. Alam nyo, ang Facebook, meron siyang magandang ugali. October 4 ngayon, 2020, ang Facebook ay, kapag kayong petsang yon, meron siyang ipopost, ito-throwback o ano ba tawag noon? I-remind. No? Meron siyang ipapaalala na the same date, October 4, 2020 ngayon, pero yung nakita ko sa aking newsfeed ay October 4, 2017. Tapos, nakita ko doon na nung October 4, 2017, yung picture na kung saan sa Marinas family. Virgie Marinas family ay meron tayong Bible study. So 3 years ago. So itong Marinas family ay 3 taon na sila sa Panginoon. In fact, nandito yung isang anak, si Harold. Ayan. At nagsasanay, tinuturuan sa technical. Ayan, okay. So nirepost ko yon at sinabi ko, ganito nagsimula ang Virgie Marinas family at nagpatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. So 3 years na sila sa Panginoon. Of course, kasama ko Sir Alice Perdiguera at naging instrument din si Marie, sapagkat Marie Enriquez, na yung bahay niya, tinitirahan niya, doon nagtitipon. Ngayon, nag-reply, nag-comment si Virgie, ang mother ng family. Ito yung kanyang testimony. Kwentong patutuo tayo eh. Ito sabi niya, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik namin sa Panginoon. Pastor, at magpapatuloy po kami hanggang sa huli. Ano man pong pagsubok ay makakaya na naming buong pamilya dahil nandyan po ang Panginoong Jesus na nagbibigay ng lakas sa aming buong pamilya. Philippians 4:13. Salamat din po sa buhay ni Marie Enriquez o Pamela Ortiz. Ito pa yung artista nga, na ginamit ng Lord para makilala namin kayo. Pastor Tino, salamat po sa Lord, sa life nyo na ginamit po ng Lord na maging daluyan ng pagpapala para sa amin. Salamat po for continued love and care for our family. God blessings be upon you and your family and our church, DCCI. Alam nyo po,
Yung mga ganitong istorya na lalo na ikaw, ako, ang sinuman ay may kabahagi. Naging instrument. Ginamit ng Panginoon, ginamit ng Diyos para yung iba ay makakilala sa Panginoon. Madala sa paanan ng Panginoon. Talagang tuwa. Kaya ako, I thank God. Kasi hindi ko rin naman talagang inaakala noon na before that ay magkaroon ng connection tayo, ang church, with the family. But it was the Lord who brought us there using some people. At salamat sa Panginoon. Sila, 3 years na naglilingkod sa Diyos at nagpapatuloy. Ganon yung ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Isa pa na kwentong patutuo. Merong barbershop dyan sa baba na dyan ako nagpapagupit, yung Master Pogi. So, siguro mga almost 2 months na, or more than 2 months na, nung nagpagupit ako. At inabot ako ng ulan, natrap ako, kwentuhan kami nung may-ari. Bata pa siya, isinare ko yung gospel. Nagtanong siya, and then sabi ko, wow, pagkakataon na ito, nag-share ako. So, kahapon, nagpatapyas uli ako ng aking makapal na buhok. And natutuwa ako habang ginugupitan niya ako. Sabi niya, Pastor, meron ka bang mga babasahin? Pwede bang makahingi para babasahin dito, ilalagay ko dyan, yung mga kliyente ko, customer ko, kesa newspaper na luma, na paulit, yun at yun, meron silang mababasa. Sabi ko, sige. At pagbalik ko, magdadala ako. So, hahanap ako at maghahagilap ako ng mga babasahin. Mga leaflets or mga tracts or mga ano pa. Hindi tract, ha? Hindi. Tracts, yun. Kung meron kayo, pakibigay nyo sa akin at ilalagay natin doon sa barbershop. Mga babasahin about Gospel of Jesus. Bigay nyo sa akin, ilalagay natin doon. Nanghihingi siya. Patuloy nating ipanalangin. At tingin ko, sa panalangin natin, ay nagkakaroon siya ng pagnanais na makilala ang Panginoon. Okay. And I've heard, Pastor James, nagpagupit ka daw doon. Diyan sa may baba. Yata, sabi niya. Okay. Sige. So, kwentong patotoo na it enriches our faith, enriches our sense of existence. Bakit nandito tayo sa mundo? Bakit pinapahaba ng Diyos ang ating buhay? May purpose din ng Panginoon. Gamitin tayo para mag-share para sa iba. Para ang iba ay makakilala sa Panginoon. Ito na yung ilang points or katotohanan na isi-share ko tungkol sa kwentong patutuo. 1, ang kwentong patutuo ay nagsilbing susi sa kalayaan ng iba. Excuse that. Meron akong allergy, lalo na pagka umaga. Okay. Ang kwentong patutuo ay magsilbing susi sa kalayaan ng iba. Anong ibig sabihin? Sa English kasi ay, your story is the key that can unlock someone else's prison. Ano ibig sabihin? Ganito. Meron kasing mga bagay na mabigat o parang maselan na sitwasyon na ating pinagdaanan. Dahil doon sa pagiging maselan,
Though, napagtagumpayan natin at merong magandang nangyayari, pero parang bantulot tayo na i-share yon kasi ay nakakahiya, ay kasi kung ano na lang sabihin nila. May nabasa ako kahapon, no? Kung kilala nyo si Caridad Sanchez, yung senior actress, ika nga, panahon ng mga matagal na, nagkaroon pala siya ng dementia. Ngayon, kasalukuyan, ay meron siyang dementia. Yung kanyang anak, na isang grief counselor, ay nung una iniisip niya, dahil sa kalagayan ng kanyang nanay na sikat noon, si Caridad Sanchez, para bang abantulot siyang ikuwento on media na yung nanay niya ay may dementia. Pero later on, na-realize niya na kapag ikuwento ko to at kung paano namin ito dinadala at kung paano ko bilang anak ay taking the responsibility of loving in spite of, kahit masakit, kahit painful, ay makakatulong sa iba na dumadaan din at sila din ay mag-open up upang nang sa ganon ay makakatulong din sa iba na dumadanas din ng ganon. So yun yung idea niya. No? Minsan, nahiya tayo, takot tayo. Pero, hindi natin naisip na kapag ka ibinukas mo yan, kapag ka ikinuwento mo yan, kapag ka itinestify mo yan, yung iba na meron ding ganong sitwasyon ay masasabing, hindi lang pala ako. Ganun pala. So, na-encourage para lumabas at mag-open up din at magkaroon ng rason tuloy na magtulong-tulong at magiging tool, magiging gamit, maging instrument yun upang mapalaya ang iba pa, helping others to get out and speak up and then be a blessing to many, to others with same situation. So ito yung purpose. Iyon yung point number 1, na kwentong patotoo ay magsilbing susi sa kalayaan ng iba. Pero ang akin lang word of warning or caution ay kapag ka inalaw ng Holy Spirit, let the Holy Spirit make the decision. Kung right time, importante ang right timing. Right timing, importante yon. Kasi pag hindi tamang timing, pag medyo ligwak, ay nauwi sa chismis, o ikaw ay pagchichismisan, o ikaw ay ganito, ikaw ay ganon. So, pray to God, right timing, and then ikwento mo yon, i-share mo yon, yung sitwasyon mong yon. Pangalawa, ang Diyos lang ang makagagawa nito. Ano yun? Ginamit ko pa rin yung English kasi mas may rhyme kaysa sa Tagalog or Filipino. Pangalawa na point, ang Diyos lang ang makagagawa nito. Ano yun? Mesh into a message. Alam kong pamilyar na sa marami yan. Mesh into a message. Ano yung mess? Yung kalat, gulo, o anumang kaguluhan. Sa anumang kaguluhan at kalat, ang Diyos ang makagagawa ng mensahe mula doon sa kalat na yon. Mesh into a message. Ano pa? Test into a testimony. Yung mga pagsubok na yan, na while, ang hirap, nakakatuliro, mabigat, nakaka-confuse, nakaka-discourage, pero pagkatapos ng proseso ng testing na yon, ay magiging strong story, strong testimony. Only God can do that. Only God
can make it. A test into a testimony. Isa pa, trial into triumph. Yan ang maganda sa English din. Yung rhyme na may-maintain. No? Pag Tagalog, paano ba yun? Trial, pagsubok. Triumph, tagumpay. So medyo iba na. Pero ito, trial to triumph. Victim into victory. Na biktima ka ng kaaway, na biktima ka ng pagsubok na yon, na biktima ka ng sitwasyon na yon, pero ang Diyos ang makagagawa ng tagumpay. So, yun yung pangalawang point o katotohanan sa testimony. Pangatlo, kwentong patotoo ay magsasabi ng karanasan sa Diyos at Kanyang mga ginawa sa inyong buhay. Ang kwentong patotoo ay yung totoo. Yan lang naman eh. Ikukwento ang totoo. Walang labis, walang kulang. Sa kwentong patotoo, huwag mong i-fabricate. Huwag mong sobrahan. Huwag mong gawing yon na hindi naman talaga. Kasinungalingan na yon. Na? Kwentong patotoo, testimony, ano ba talaga ang ginawa ng Diyos? Just tell it. Exactly as it was and it is. Hindi kailangan na mag-impress tayo. Hindi kailangan na tayo yung, ang galing niya. Wow! Talagang man of God. Talagang, wow, power. May mga ganon. Kasi may mga tao namang masyadong, ewan ko, pagka tila ganunin mo lang yung jacket mo, ay magbagsakan ng lahat. Lahat ay tila luluhod at sasaludo na sa'yo. Kailangan pa bang iwawasiwas mo yung jacket para tumumba lahat, para sabihin mong, wow, power? I don't know. Hindi. Hindi kailangan na ikaw ay ginamit ng Diyos na makabuhay ng patay para makakwento ka ng patotoo. Isang taong nangangailangan, nakita mo, simpleng pagdamay mo, pag-abot, pagbigay, pagkaloob, na tuwang-tuwa sapagkat noong time na yon ay naabot siya, nakadama ng pagmamahal, nakadama ng pagkalinga, simpleng ganon. And then yung taong yon ay, God, salamat. Buhay ka pa pala. Totoo ka pala. Gumawa ka ng himala. Nagpadala ka ng tao. Tinulungan mo ako sa time na yon. Yung taong yon, sa simpleng ganon, ay lumapit sa Diyos, nakilala ang Diyos, at naglingkod sa Panginoon. Kahit kaano kasimple, kwento mo, sapagkat ang Diyos ang gumawa noon. Pangapat, ang pangunguna ng Diyos sa iyo ngayon ay kwentong patotoo para sa pinagdadaanan ng iba bukas. Sa English kasi, what God is bringing you through at this very moment will be the testimony that will bring someone else through. May relate ito sa una kanina. No? Ibig sabihin ay, ako, ito yung kilos at galaw at gawa ng Diyos sa akin, etong kwentong ito
ay magiging kwento rin nung iba at makaka-relate sila at sasabihin nila, "Hay, ako din. Ganyan din. Halos pareho tayo ng situation." And then, eto, ang Diyos ang siyang ating talagang naranasan. 5, kung ipapaubaya mo sa Panginoon, siya ang gagawa ng lahat ng kwentong patotoo sa iyo. Sa English, ang sabi niya, He will transform your test into a testimony, your mess into a message. Ang Diyos lang ang makagagawa noon. God can transform. And then lastly, sabi ni Billy Graham, ang sabi niya, ituro kay Jesus na tagapagligtas ang mga hindi pa kumilala sa Diyos. So, sabi niya, lahat dapat pointing to Jesus. All glory to Jesus. Magandang reminder yan. Pastors, missionaries, disciple makers, whatever ministry, evangelist, kahit. Kaya nga, gustong-gusto ko yung mga turo ni Pablo sa Corinto. Lalo na kung may mga issue. Ayan, sabi ni Paul, bakit? Yung nagtanim at yung nagdilig, pareho lang yan. Walang ano dyan. Walang pasikatan dyan. Walang pagalingan dyan. Yan. Yung nagtanim at yung nagdilig, yung nagdisciple, yung nagpalago, wala yan. Parehong lingkod yan. Lahat ng yan, ang Diyos ang nagpapalaki. God gives the increase. Okay. So, a great reminder. Paalala, mga kapatid at mga kamanggagawa, kahit gaano kasikat, kalaki ang ministry mo, natin, kahit worldwide, global yan, or gaano kasimple, like sa isang barangay, ka lang kilala. Or sa isang bayan ka lang kilala. Hindi ka kilala sa buong mundo. It doesn't matter. And kahit isa lang, 2, 3, ang iyong nadala sa Panginoon, hindi bilang, hindi dami, hindi laki, kundi gaano tayo nagpapasakop at sumusunod sa Panginoon. Na ang Panginoon ang siyang gagawa sa buhay mo. Ang Panginoon ang siyang kikilos sa iyo. Para sa iyo, pamilya mo, at para sa iba. Kwentong patotoo, masarap marinig. Nakaka-excite. Siguro nga, iniisip-isip ko habang piniprepare ko to. Siguro, gagawa tayo ng, paano ba? Kung hindi pa tayo mag-meet in person, wala pa tayong service, Sunday service in person, pwedeng through Facebook, padala kayo ng inyong kwentong patotoo sa Messenger. Or gagawa tayo ng, Ivan? Paano ba? Or itong technical. Ano bang pwede natin gawin para magkaroon ng feedback? Kwentong patotoo sa mga church members natin. Makarinig tayo, kumusta na sila? Zumba yung via Zoom or via group chat. Group chat.
Pinakamadali, group chat. Sige. So, technical. Pwede tayong, gawa, group chat. Pagkatapos, feedback. Kumusta kayo? Kwentong patotoo. Para pagdating ng time na balik na tayo in person ang ating, maririnig natin sila personally. Okay? So, sa Apostol Pablo, tuwang-tuwa, galak na galak nung tagumpay ng mga taga-Thessalonica. Nagpatuloy sila. DCCI, kagalakan namin na kahit live stream ay pinagpapala kayo at patuloy na pinapalakas ng Panginoon. At salamat na may mga tao, mga kapatiran sa church na ginagamit ng Diyos para sa inyo, kaya kayo ay na-encourage. Bless everyone. Pagpalain tayong lahat sa paggamit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon ay dadako tayo sa ating communion or Lord's Supper. Meron kayong inihanda sa inyong mga bahay, elemento ng Lord's Supper or communion. Ihanda po ninyo at makisabay po kayo dito sa amin. Ito yung sinabi ni Jesus, "Do this in remembrance of me." Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Babasahin ko lang 1 Corinthians chapter 11 habang naghahanda tayo, bawat isa na magkaroon ng element ng Lord's Supper at later ay sabay-sabay nating gawin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat. Pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Nag-sacrifice si Jesus. Wow. Nagsakripisyo ang Panginoon para sa atin. Kabahagi na tayo ng katawan ni Kristo dahil sa iyong kaugnayan sa Kanya. Manatili tayo. Huwag na tayong humiwalay. Huwag na tayong mawala. Sapat ang kakayahan at kapangyarihan ng Diyos na itawid tayo sa kahit anumang mga sitwasyon sa buhay. Manatili tayo. Lord, Ikaw nakakaalam na kahit ng pinaka-detalye ng mga kaganapan, mga nangyayari, mga trials, mga pagsubok
mga pinagdadaanan, mga kawalan, karamdaman, walang trabaho or mahirap ang trabaho, mahirap ang hanap buhay, ang pangangailangan sa araw-araw ay hinahagilap. Anuman ang kalalagayan at sitwasyon, una na tanging magagawa namin ay ipanalangin at manalangin upang hilingin sa iyo, aming Diyos, aming Panginoon, Holy Spirit, na ikaw ang siyang maglingkod, kumapit, kapitan mo sila, pangunahan mo sila, i-lead mo sila sa iyo, sa iyong salita, at gumamit ka ng iyong mga lingkod, gumamit ka ng sitwasyon, gumamit ka ng tao upang magiging pagpapala para sa kanila. God, right now, the ministry of encouragement, your presence, your Holy Spirit, right there in their homes, right there where they are. Anuman ang kalalagayan, maramdaman nila ang presensya mo. Maramdaman nila ang paglilingkod mo, ang ministry mo. Maramdaman nila ang pag-ibig mo, maramdaman nila ang iyong tawag na magpatuloy sapagkat ikaw ang gagawa ng kwentong patotoo sa kanilang mga buhay at sila'y gagamitin mo para sa iba. Salamat. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan, aming Panginoong Yesus. Salamat. Salamat. Pagpalain mo kami na makikibahagi ng iyong banal na hapunan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Sabay po natin kainin. Sabay po nating inumin. Let's just worship God through a chorus or a song. Pastor James would lead. So
po natin ang ating buhay at makapangyarihang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. Pinapaubaya ko na po